Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Brother OG po, magsishare na naman po ako sa inyo ng aking devotion dito pa rin sa Exodo mga kapatid. Pero kagaya ng dati bago tayo magsimula, tayo po ay mananalangin po tayo bago tayo mag-umpisa. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw na to, Father God, sa pinagkaloob mo. Dahil ang araw na to, we claim it, Father God, na magiging maayos, masaya, at tagumpay, O Diyos. Salamat sa kaloob mo rin, Lord, upang kami makapag-aral, makarinig, makapagbasa ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat, Father God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. At nawa, Lord, lagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan sa tuwing kami magbabasa, mag-aaral, makikinig ng iyong mga salita upang ito'y lubusan namin maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, dyan po sa mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po. Kahapon mga kapatid, sinare ko sa inyo ang chapter 6 na muling isinugo si Moses, mga kapatid. At dito nga po sa pangalawang pamagat nito na inutusan sina Moses at Aaron. Sabi dito sa 28 ng verse 6 mga kapatid, ngunit si Moses ay nang si Moses ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya, ako si Yahweh, sabihin mo sa Paraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. Ngunit sumagot si Moses, paano ako papakinggan ng Paraon gayong hindi ako mahusay magsalita? At dito nga po tayo sa chapter 7 mga kapatid, at sinabi ni Yahweh kay Moses, gagawin kitang parang Diyos. Sabi ng ating Panginoon, sabi ng ating Diyos kay Moses. Ulitin ko lang chapter 7 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Sabi niya, lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron, siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan kayong umalis sa Ehipto. Sasabihin ng Diyos kay Moses at si Moses naman ang magsasabi kay Aaron na payagan na silang umalis. Kakausapin na ulit nila mga kapatid ang Paraon, ang hari ng Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Paraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay, mga kapatid. Yan ang sabi ng ating Diyos. Para mapakita niya ang kanyang kapangyarihan, para mapakita niya ako ay ako. Ako ang Diyos ng lahat ng tao. Paparusahan ko, sabi niya, ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo. Ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipto o mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. Papakita ko sa kanila, ipaparamdam ko ang bigat ng aking kamay. Sabi ng ating Panginoon, sabi ng ating Diyos kay Moses, ipapakita niya ito sa mga Ehipto, sa mga Ehipsyo, mga kapatid. At sabi dito sa verse 6, at ginawa ni na Moses at Aaron ang lahat ng inuutos ni Yahweh
taon si Moses at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Paraon. Ganun na po ang kanilang edad, mga kapatid. Sabi dito, 80 taon. So 80. At 83 naman itong si Aaron, no? Sabi dito ang tungkod ni Aaron. Sinabi pa ni Yahweh kina Moses at Aaron, kapag sinabi sa inyo ng Paraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo sa inyo, no? Pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at magiging ahas iyon, no? Magpakita kayo ng kababalaghan. Kung talagang isinugo kayo ng inyong Diyos, yun daw ang gawin, no? Tinuturuan sila ng dapat nilang gawin. Nagpunta nga sila sa Paraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod, kaya ipinatawag ng Paraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero, at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginagawa ni Aaron. No, tinawag yung mga matatalino, yung mga salamangkero, yung mga magician, mga kapatid, at ipinagaya nila yung ginagawa ni Aaron. Sabi dito, inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din, ngunit ang mga ito'y nilulun ng tungkod ni Aaron. Gayunmaya, nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi nakinig kina Moses at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. No, naghagis sila Aaron ng tungkod at naging ahas. Yung mga magician ng Paraon, naghahagis din. Pero ang ginawa naman ng ahas nila Moses, nilulun, no? Kinain ito. Nilunok yung mga ahas. Kaya nagulat ang Paraon. Pero kagaya nga ng sinabi ng ating Diyos, hindi sila papayagan. Magmamatigas pa rin itong hari ng Ehipto. Sa verse 14, mga kapatid, ang unang salot, naging dugo ang tubig. Ito na yung mga kababalaghan ng ating Diyos, no? Na ipapakita niya, ipapadama niya sa mga Ehipsyo. Verse 14, mga kapatid, sinabi ni Yahweh kay Moses, nagmamatigas ang Paraon, ayaw pa rin paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Paraon. Pagpunta niya sa tabing ilog, sabihin mo sa kanyang ang ganito, pinapunta ako rito ni Yahweh, ang Diyos ng mga ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa inyo na payagan mo nang umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Sabi dito, hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring sumunod, ngunit tiyak na kikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tignan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda dahil dito. Babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Din ang gagawin sa ilog Nilo. Ihahampas ng tungkod ni Moses at magiging dugo yun. Mamamatay lahat ng isda at babaho ang ilog at hindi na maiinuman o ano man ang gagawin sa ilog na yun, mga kapatid. Verse 19, idunugtong pa ni Yahweh, pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto, ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan. Lahat ng ilog sa buong Ehipto, mga kapatid, magiging dugo. Pati yung mga inimbak na tubig. O sabihin na natin na yung mga nasa palanggana, nasa tapayan, nasa pichel, mga kapatid, yan ay magiging dugo. Sabi dito, verse 22, ginawa ni Moses at Aaron ang inutos sa kanya ni Yahweh sa harapan ng Paraon at ng mga tauhan nito ay hinampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo ang mga tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Nagkatotoo na, nagawa na nila, naghimala na, gumawa na ng kababalaghan ang ating Diyos. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong
Ehipto, ngunit sabi dito, ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipto o Ehipsyo ang ginawa nila Aaron sa pamamagitan ng kanilang lihim at karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang paraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moses at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Hindi pa rin nakinig kasi nagaya pa rin ang kanyang mga salamangkero yung ginawa nila Moses, mga kapatid. Verse 23, ang ginawa nila ay hindi pinansin ng paraon. Umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Verse 25, lumipas ang 7 araw mula nang hampasin Yahweh ang tubig, mga kapatid. Ayan na po ang katapusan ng chapter 7, mga kapatid. Nagsimula na, no? Talagang pinatigas ng ating Diyos yung puso ng paraon, yung hari ng Ehipto. Kaya nagpakita na ng kapangyarihan ng ating Diyos, mga kapatid. Ahas, gumawa rin ng paraon ang kanyang mga magician ng ahas, nilulun. Ginawa niyang dugo ang lahat ng ilog, pati na yung mga nakaimbak na tubig sa tapayan ay naging dugo at bumaho. Pero nagaya rin ito ng mga magician, ng mga salamangkero ng paraon. Kaya umuwi na lang ang paraon, mga kapatid, no? Talagang pinatitigas niya to para hindi pakinggan yung sinasabi nila Moses at hindi payagan umalis ang mga Israelita, para mapakita rin ng ating Diyos ang kanyang kapangyarihan. At sinabi nga dito sa Biblia, para ipakita ang kanyang kamay na bakal, mga kapatid. Yun ang kapangyarihan. Yun, umpisa pa lang yun, mga kapatid. At marami pa siyang gagawing himala dito, yung mga kababalaghan, yung mga hanggang sa hindi na ito magawa ng mga salamangkero ng paraon. Salamat sa ating Diyos sa ating mga nabasa na naman at napakinggan ngayong araw na to, mga kapatid, ngayong umagang ito na pinapakita lang ng ating Diyos. Kaya kong gawin lahat, kaya kong patigasin ang iyong puso, kaya kong palambutin ang iyong puso, kaya kong ayusin ang iyong puso at isipan, kaya kong ayusin ang buhay mo. Diba? Kaya kong gawin lahat. Walang imposible sa ating Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Ano man ang hihingin mo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, yan ay iyong matatanggap, mga kapatid. Basta makita ng ating Diyos na malinis ang iyong puso, malinis ang iyong hangarin sa iyong mga panalangin, at nagtitiwala ka na tayo ay may Diyos na buhay, ang ating Panginoon sa Kristo. Ipagkakaloob ng Diyos ang iyong panalangin. Magtiwala tayo. Manalangin araw-araw, oras-oras, mga kapatid. Ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid sa pananampalataya, at lahat ng tao sa daigdig, mga kapatid. Yan po ang dapat natin gawin oras-oras. Ang manalangin, magtiwala sa ating Diyos, gumawa ng kabutihan, magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Salamat sa ating Diyos. Salamat po muli sa inyo, mga kapatid. At tayo ay muling mananalangin, mga kapatid. Lalapit po ulit tayo sa ating Diyos. Kagaya rin ng sinasabi ko na sa tuwing tayo mananalangin, lumagay tayo sa kaayusan. Dahil ang Diyos ang ating kinakausap. At sa tuwing magbabasa tayo ng Biblia, makikinig tayo ng Biblia, ng salita ng ating Diyos, ang ating Diyos naman ang kumakausap sa atin. Kaya lalong mas dapat tayong lumagay sa kaayusan. At ang kanyang mga salita ay itatak natin sa ating mga puso. Salamat sa ating Diyos. Mga kapatid, samahan niyo po ulit ako. Mananalangin po tayo. Ipanalangin natin ating mga mahal sa buhay, ang lahat ng tao, ang bawat bansa, lalo-lalo na ngayon, ang Israel, mga kapatid. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman po sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan ngayong umagang ito, O Diyos. Ngayong araw na to, salamat po, Lord, dahil ikaw po ang may kaloob nito. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat din sa mga pastors and bishop, leaders
na naglilingkod sa iyo, O Diyos, na patuloy na hinahayag ang iyong mga salita. At salamat din sa lakas ng loob, sipag, talino na binibigay mo sa akin upang maghayag din ako ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, nananalangin kami sa bawat bansa na iyong ayusin, gabayan at proteksyonan. Lalo-lalo na ang bansang Israel ngayon, Lord. Nagkakagulo po sila. May gera po, Father God, ang iyong bayan. Lord, ayusin mo po sila. Huwag mo silang pabayaan. Nawa mahinto na ang laban na yan, Lord. Ang kanilang pag-aaway ay maging maayos na, Lord. Sila na lang ay magpatawad, magpakumbaba, O Lord, at magmahalan, O Diyos. Yan ang itatak mo sa bawat puso ng mga tao, sa Israel, sa Pilipinas, sa Amerika, sa China, Hong Kong, Japan, lahat, Lord, lahat ng bansa sa buong daigdig. Puro pagmamahalan na lamang ang maramdaman ng bawat isa, magpatawad at magpakumbaba, O Diyos. Dahil yan ang iyong kagustuhan, yan ang gusto mo sa bawat tao. At yan ang inuutos mo sa lahat ng tao, O Diyos. Kaya nawa lahat yan ay maramdaman ng lahat ng tao ang pagmamahalan ng totoo, pagpapatawad at pagpapakumbaba, O Diyos. Yan nawa po ang itatak mo sa aming mga puso. Thank you, Lord, dahil muli mo nang aayusin ang bawat bansa, pasasaganayin, magiging masaya, magiging maayos, tahimik at tagumpay, O Diyos. Wala nang virus, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang magugutom. Lahat na lang ay puro kaayusan. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Dahil yan po ang kagustuhan mo. Yan ang inuutos mo sa amin. Ang magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, tumulong ng buong puso at kaluluwa. Ang sumunod sa iyong mga sinasabi, O Diyos. Sa iyong mga utos. Dapat kaming sumunod. Hindi lang ako, hindi lang ang mga pastors and bishop, leaders na naglilingkod sa iyo, kundi lahat ng tao, simula sa aming mga presidente, pababa hanggang sa amin, maging maayos na nawa ang lahat, O Diyos. Maging maayos na nawa ang aming mga buhay in Jesus' name. Thank you for everything. Thank you for all the blessings, O Lord. Thank you sa guidance, Father God. Thank you sa protection, O God. Salamat po dahil magiging maayos na ang buong daigdig in Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord. Dahil lagi mo po kaming inilalayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat po, salamat po, salamat po. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat uli sa inyong lahat, mga kapatid, sa pakikinig nyo ng salita ng ating Diyos. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.